At alam ko, ikaw mismo, saksi ka nito. In a matter of 3 days, kaupo pa lang niya sa pagiging Pangulo, ang laglag bala, tanim bala sa airport. Sinolve niya kaagad na bumibiktima sa mga OFW at mga turista. Tama ba, DG? Yun Totoo ang yan. action agad. Totoo yan. Laglag-bala na yan. Kasi na-assign ako sa aviation security. I made a report on that. Kasi alam ko kung sino yung mga sindikatong involved. It's not only the police, the airport, pati sa mga prosecutors. Nakaano yan? Yes. Sindikato. Sabi. Kawawa yung mga OFWs, mga victims na laglag bala. Dating ni PRRD, pakain ko yung bala sa inyo. Tumigil sila. So, ang mga OFWs talagang masaya. Tapos pag umuwi sila, hinaharang sila ng Bureau of Customs. Sabi ni PRRD, wala nang harangin ng Bureau of Customs. Yes. Doon sa airport. Kaya pagdating mo, alis abroad, wala na yung nagbibigay pa yung mga OFWs ng dollar Para lang palusutin sila. Hahanapan sila ng kung ano-ano. Nung panahon ni PRRD, lusot-lusot. Walang problema. Kaya masayang-masaya yung mga OFWs. Kaya nakita natin na nung nag-celebrate sila ng Pasko because ramdam nila yun Worldwide. For the longest time when they were working abroad, they suffered, they were exploited by the system, the corrupt system. And when PRRD assumed, nawala lahat yun. Yeah. Panahon ni PRRD, malala nyo yung price of tubig sa Metro Manila. Yes. At gusto magtaas pa ng singil. 12 pesos and 50 centavos. Ang MWSS, di ba? Tama? Tsaka Manila Water in Maynila. Manila Water, sorry. Manila Water. Okay. Maynila. Ang gusto magtaas. Sabi ni, nagalit si PRRD. Sinarado pa yung tubig. Oo, isasarado pa There tubig. was no supply. Oo. Tama. Siya mismo, pinakailaman niya. Siya mismo nagsabi na, hindi ko alam kung sinabi niya, sampalin niya o ano, basta. Yun. Pagdating ng 12 noon, wala pang tubig. Pupunta ako dyan, sisipain ko, kaya ganun. Tama. DG, may tanong kami, magdadadag ako ng tanong sa iyo. So ang punto mo, kailangan i-control hindi lamang ng oligarko na malapit sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, ang AMLAC, kundi pati mismo si Marcos at sila Romualdez bilang may control sa gobyerno ngayon sapagkat kailangan nilang malinis hindi lamang ang ating mga kalagayan at katayuan sa foreign task force na FATF, kundi ang criminal trail na pwedeng pagmulan ng investigasyon at prosecution at pagpaparusa sakaling magkaroon ng bagong gobyerno sa Pilipinas. Tama bang kuha ko sa iyo, DJ? Dalawang tuhong dito kung bakit ang AMLAC ang kanilang ginagamit. Ganun na, di ba? For instance, bago na pag-usapan ng AMLAC, ang ombudsman. Yeah, isa pa yan. Is a body, the appointment of the ombudsman, dapat meron siyang termino at kailangan hindi siya politician para walang biases. Pero pinili talagang mailagay as ombudsman. Kasama na rin yon sa preparasyon para maprotektahan ang sarili nila. PNP, DILG, lahat ng mga ahensya, NBI, kinontrol. Si ba nilagay sa NBI lately? Right? Si Matibag. Yeah. Matibag. Kawalan yan nun. Yeah. So, yeah. Agree. So, bakit? Di ba? Bakit? Alam nyo na, ano ang objective? Para ba ma-solve ang mga krimen? O to protect their interests? It's always maganda. Their interest. Magandang punto yan, DJ. So, in the end, tama pala ang CPP, NPA, NDF na talagang dapat ang talagang kalaban ng gobyerno. Kaso, sila kakampi sila ngayon ni Marcos. Yeah, nakinabang. So that's the conundrum now na parang paano to, 'di ba? What happened to government? Government
is a scammer. Government is the number one perpetrator of crimes against the Filipino people, headed I by the agree. mastermind, Bongbong Marcos, mastermind of the crime syndicate. I used to think, we used to say, diba, the biggest crime syndicate in the country is the CPP. It's no longer Yes. that. It's now government. But the Yes. CPP is inside government. Yes. CPP is It has colluding. become No? bigger. Yeah. Tama. Tama yung sinabi mo, Doc Lorraine. Ano? Di ba noon, sabi ng CPP, sabi nila, bureaucraticong kapitalismo. Kaya, Yeah. tama, pinakalaban nila. But the means that they have chosen to fight and Yeah. this system is through violence and with a new ideology which is communism. Mm. But remember that history has shown, kita ang history ng Pilipinas, na kaya natin itong baguhin. Yeah. In 1986, when the people were fed up at ang desisyon na kailangan kumilos ang mga mamamayan at nagkaisa, Pwede. na-overthrow natin ang isang diktadurang Marcos na tatay ng ating presidente Nakabalik ngayon, pa. ni BBM. Oo. Nakabalik. Ang daming mga issues noon. Ganun din, no? Control niya lahat. Pero, nagkaisa ang mga mamamayan at nakapag-accomplish tayo ng pagbabago. Kaya nating gawin, hindi kailangan nating gayahin ng CPP, NPA na iba naman ang motibo. Kaya Agree. nila sinasabi yon. Agree. Meron tayong mga mamamayan na kung magkaisa at kumilos, ay kaya nating baguhin ang ating bayan at mapaunlarin. At ginawa ulit natin ito noong 2001. 2001. 2001. Diba? 15 years later. So, if we really want change, at gusto nating matigil na itong pag-exploit sa atin, itong mga conspiracy laban sa mga mamamayang Pilipino, ay kailangang magkaisa at kumilos tayo para matigil na itong lahat na to. DG, meron pa nga tayong mas recent na experience, yung sa NTFL kaka-experience natin, nung nagkaisa ang tao, di ba? Yan, isa pa yan. For the first time, napadapa natin ang CPP. Yes. Di ba? Kasama Never na, we could not have, kasi people keep on giving us that credit, di ba? LCA, ganyan. But really, it's the people. Di ba? It's the Hindi people. tayo nang bobola. It's really the Filipino people na sinamahan ninyo kami sa laban na ito. And we really, that was such a wonderful experience, no? DG Eric, no? Yung naramdaman natin yung suporta ng tao na... At saka we were winning the war. Yeah, yes. Overwhelming. DG Eric, to this day, kasi my measure kasi, the way I measure it, no, is going to their website, to their Facebook pages, for instance. Before, when we started, may sasabihin lang ako kasi nag-eksperimento ako, may sabihin lang akong kontra sa kanila, talagang dinadagsa ako. But now, no more. Now, they're gone. People on their own, the Filipino people, I'm just sitting there and just monitoring. Whereas before, talagang lumaban-laban talaga tayo na, red tagging, wala tayong pake, di ba? Pero now, you just sit down, the Philippine, tama talaga, a mind that has been opened will never close. Di ba? Yung It's a wonderful experience, no? Ikaw nagpaliwanag niyan, DG, eh. Yung hindi magtatagumpay ang whole of government approach kung wala ang whole of nation participation. Yes. Kung wala ang people. People do not support us. That's why we have to explain. We have to use information to enlighten the people. In the same manner, itong Bigwas ng Agila is one way of enlightening our people. Ipapaalam natin sa bayan anong nangyayari sa mga kababayan natin, anong nangyayari sa ating bayan, anong problema, para alam nila at sila ang magdesisyon. Kung ano ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi lang tayo. Tama.
Ma'am Lorraine, Pero go ahead po. kailangan Mm. malaman ng ating bayan at ng ating mga kababayan ang katotohanan. Agree. DG, can I go back to the AMLAC? Ha? I'm just going to quote what Gigi Arcilla wrote, okay, in her Sige, article. ma'am, go ahead. If the AMLAC stops being independent and starts answering to casino interests instead of the law, the FATF will find out. They always do. And when they do, it's game over. By 2027, the next mutual evaluation will take place. If we fail, we're no longer gray listed, we're on the blacklist. That means international banks get nervous, remittances get flagged, correspondent banking relationships freeze, suddenly sending money from abroad becomes expensive and complicated, and then investors vanish, the economy takes a hit, and all those years of hard work wasted. The saddest part, we passed the tough laws to get there. The Anti-Terrorism Act, the AMLAC Charter Amendments, these weren't popular, but we swallowed them because they were AFATF requirements. Now, if institutions get compromised anyway, what a waste. DG, your reaction to that? Napakalubha ng magiging epekto nito, DG. Yeah. Totoo Dahil yun. ang buong bansa at ang ordinaryong mamamayan at mga milyong-milyong manggagawang Pilipino sa abroad ang mapektuhan nito, hindi naman ang mga magnanakaw na politiko na nakalusot na sa mga property investment nila papunta sa Europe. DG, please explain to our people on that. Yes, yun na nga, binanggit natin sa umpisa, no, na pag nalagay tayo sa blacklist, hindi lang gray list, blacklist, ay talagang mahihirapan na ang pag-remit ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. Tataas ang rate, pahihirapan sila pag bakit. Explain lahat. Lahat niya, pati mga transaction natin internationally, mahihirapan tayo. Ngayon, right now, what is keeping the Philippine economy afloat is the remittance of our OFWs, ang Filipino workers abroad. That is true, Kasi DG. dollars yun. Yun ang what's keeping us afloat. Kasi ubos na ang pera natin eh. Inubos na nila. So, imagine kung what is keeping us afloat, yung kumbaga salbabida natin, pag nalagay tayo sa blacklist ay bubutasan pa. Paano lang tayo lulutang? Tama. So, meron pang gulo sa oil, diba? Tayong pera natin. Ang daming problema nangyayari sa buong mundo. Ngayon, mangyayari pa yan. Ano na lang mangyayari sa ating ordinaryong Pilipino? Hindi, kausap ko yung mga ordinaryong Pilipino. Pag naglalaro kami ng golf, kausap namin yung mga caddy namin. Sabi nila, sir, ang hirap ng buhay. Kasi tumaas na naman yung bigas. Nabibili na namin yung pinakamurang bigas. Tag 10 pesos, tag 60 pesos ang bigas na pinakamura. Grabe. Sabi niya, magkano lang kinikita namin pag kakadi kami. Kaya nga, minsan, nadagdagan namin ng tip para may kita silang extra. So, mahirap talaga. Humihirap pa lalo. Tapos tumaas pa lahat ng gasolina, presyo, ang pamasahe, lahat. And now, we're going to 2027. So, pag nangyari yon, ibig sabihin, mas hihirap pa. Ang mangyayari. Tama. DG, Ma'am Lorraine, kasi po, hindi mahihirapan dito ang mga sindikato at mga magnanakaw because they're going to move their money outside the Philippines. Doon po nila yan gagamitin sa mga real property and other investments na nahugasan na nila. Pero dahil matutunugan ito ng FATF, ng Financial Action Task Force, ang implikasyon ng paghihigpit, sabi mo nga DG, from gray list to elevated to blacklisted, ang tatamaan yung papasok na pera sa Pilipinas. Yun ang tatamaan. And ang tama niyan sa ekonomiya, at nakita ko kanina DG, Ma'am Lorraine, we are surviving on 1 trillion
1.35 billion. Taon-taon, 1.3 trillion pesos ang remittances na nanggagaling sa abroad, mga kababayan. At kapag tinamaan ito ng blacklisting, dahil nga minamadali nila Marcos at Romualdez at ng sindikato nila na may palabas ang mga pera na ito, when the flag of blacklisting will now come upon us, ang tatamaan po ang pagpasok ng suportang pera mula sa mga manggagawang Pilipino, mula po sa ating mga kinikita abroad, tatamaan po ang Pilipinas. Not the criminal and the plunderers. Tama po ba, DG? Yeah. 100% correct. Yan po talaga ang mangyayari. That's the gravity that could happen if we are in the blacklisted by the FATF. And ano, Mantakay mo, and- Ma'am Lorin, tatakas lang sila, no? Lulusot lang sila sa Wala silang pakialam, siyempre. Oo, Dami nilang pera eh. grabe. But, And then- go ahead, DG, go ahead. of course, it will not be as easy as they would want it to be ngayon. Siyempre, naka red flag na rin kasi ang mga Pilipino. Diba? Malala nyo, may mga Pilipino na nagbabiyahe. Tinatanong kung ordinaryong Pilipino nga lang yun eh. Nagbabiyahe, tinatanong na kung legitimate ba pera nila. What Kasi will baka- happen, DG, Eric, no, mga kababayan, is a new set of behaviors. It's going to be so much easier to steal from the Filipino people. It Mhm. really encourages corruption, Mm. no? There are other ways of laundering, hindi lang casino. Others, Even art. Alam ko art, paintings. Pwede, Yeah. pwede. They buy painting, they buy dollars, they buy restaurants, dollars, they businesses, buy, kunyari, they buy Diba? gold, gold. they buy Yeah, gold, yeah. Isa pa yung DG. they buy gold, Pinagdudahan nga ng buy taga Central dollars, Bank, and then, DG, you know. Ma'am Lorraine, Yeah. na ang 129 billion pesos na nalugi tayo ng almost 100 billion, 25 tons of gold, mukhang sila din po nakabili nito para mapalusot ang pera, DG. Kaya minadali ang gold reserve sell out on a very low price na dapat inantay nating umabot ng mga 7,000 per kilogram ang gold, ibinenta natin sa 2,500 per kilogram. We lost 120 billion pesos. Tama ka, DG, Ma'am Lorraine. Gold and jewelry transaction is also another way ng paglaunder nila. DG, may tanong ako. Kasi, mga kababayan, no, si DG is one of the most trusted ni PRRD. Mm. So, DG, yung tanong ko is, I'm really shocked at this level of greed. I cannot fathom it. I cannot wrap my mind around it, honestly. And as a close friend of PRRD, I noticed kasi, no, he's really a natural detachment from material stuff. Am I correct, DG? Yes. Wala. Kahit sasakyan nga niya, ayaw niyang bumili. Ayaw nga sumakay. Luma Wala pa rin. Siksikan kami dun sa pickup truck niya. So, pick up tayo Lumang sasakay, pick up. di ba? Sa harap pa siya uupo. Napilit lang yun siya nung naging presidente sumakay ng medyo ayos-ayos eh. Kundi pick up din ang sasakyan niya. Hindi siya nagsusuot ng sing-sing, ginto, wala Yeah. makita. In Wala. fact, I recall, ito naman, anecdote na lang ito. During the campaign, I think, just during the campaign, sinalubong namin yan siya sa Terminal 3 yata. Mhm. With other retired officers. Kami si Bongo tsaka si Ma'am Haninen. Galing yata sila ng Hong Kong, parang gano'n. And then, nagkukwento siya, sabi niya, wow nga, uy, tinaas ko yung paa ko, pagtingin ko sa pagtaas daw, nagpupo siya ng D4. Tumingin daw yung katabi niya. Aeroplano o sa airport na. Tinuro. Kita yung medyas niyang puti sa loob. Butas. Butas yung ano niya. May butas talaga. So, pagdating niya sa airport, isa na lubong namin, kinikwento niya. Pinakita niya. Hindi ko yata na-picturean eh. Pero nakita niya. Tingnan mo. Butas. Nga, uy.
paborito magod na ako ni na, ano, sabi niya, paborito ko kasi ito na boots, yung naman yung parang boots na bibili mo sa Sambuanga no, na mga, ano, paborito niya. Tapos, butas. Kaya biniro ko sabi, ang aming maging presidente, butas ang sapatos. Mabuti na lang, bukas pa yung casino sa harap ng Terminal 3. So, sabi ni Mang Khaled, mapunta tayo doon sa ano, bumili tayo ng sapatos. So, ako sa kabila, at tinawahan namin siya bumili ng sapatos. Ganun siya, isipin mo, mapupudpud ang sapatos. DG, Hindi siya nagpapalit ng sapatos. you were the last one to see PRRD, 'di ba? Yeah. Bago siya na-kidnap sa Yeah, papuntang Hague sa aeroplano. ni Bongag, 'di ba? Ni Bongbong Marcos na inano niya yan, minastermind ni Bongbong Marcos yung extraordinary rendition ni PRRD. So you saw him, 'di ba? Last. Yeah. What was his demeanor? What was his disposition? No. He was, actually, ano naman siya, hindi siya, relax lang siya. Relax lang siya nung pinasok ko sa aeroplano. Nandun na sabihin mo, kasi sila ang sasama eh. So ako yung last na kasama sa grupo na ako lang din kasi ang nakaakyat from the group na naiwan. What did you tell him? What did you tell Well, him? I actually told him, Last. sir, sabi ko, sir, I recall nandun tayo sa Air Force. You ask Torre if we could pray before we eat. Yeah. And somehow, Torre said yes, but then, in the conversation, wala yun. Punta na sa mga legal issues, etc. So, hindi naman nakapag-pray. Sabi ko, pwede sa mag-pray tayo before we leave. So, okay, sige. Mag-lead ako ng prayer. I led the prayer. Siyempre, very emotional. Naiyak pa nga ako eh. Kasi mahirap mag-pray sa isang taong napahal mo, highly respected. And he's going to be facing something, a crisis. Yeah. Magaling siya sa isang ibang lugar. So, pray kami. Then after that, kita niya akong naluluha. Don't worry, Alex. I'll be okay. Be fine. Ano lang siya. He was very reassuring. He was still concerned about me and my feelings and the others. Tell them that I'll be okay. Ganun lang siya palagi. He doesn't really parang sa sarili niya. It's always other people. Very strong siya, DG, no? O parang selfless. Kita mo yung Selfless. selflessness. DG, have you been monitoring the birthday of PRRD? The global outpouring of love and gratitude that's, for me, phenomenal. That I don't think this has ever happened on a global scale, that kind of outpouring for a leader. What do you think about it, DG? Yeah, makita mo talaga. Shocking, no? Phenomenal talaga. I mean, hindi ka makapaniwala bakit ginagawa ng mga tao. It only means that they really felt his sincere affect, the sincerity of the president, na talagang mahal niya yung mga Pilipino. And they felt it, that they only felt mahal, hindi they felt the service. Yeah. Kasi, they naramdaman nila yung protection, lalo na yung protection against criminals, against the drug syndicates, and even against the oligarchs who were exploiting them, the politicians who were exploiting them. Meron silang natatakbuhan nasusumbungan. Yeah, Tapos pag nagsumbong sila doon, inaaksyonan ni President Duterte. Ngayon, wala tayong matakbuhan, wala tayong malapitan because it's a conspiracy. The whole government is a criminal syndicate. Wala tayong malapitan sa gobyerno. Noon, pwedeng malapitan si Yusek Lorraine. Tapos makarating kay Presidente yun. Diba?
Tapos, a-action namin presidente yun. Yung decision. Ang dami nilang malapitan, tapos napaparating yun, tapos nabibigyan niya ng, ng action, at nagkakaroon ng resulta. DG, mahalaga yan sinasabi mo because ang taong bayan, gobyerno po ang kanyang sandigan sa panahon ng kagipitan. At yan ang hinahanap ng mga mamamayan, DG. At alam ko, ikaw mismo, saksi ka nito. In a matter of 3 days, kaupo pa lang niya sa pagiging Pangulo, ang laglag bala, tanim bala sa airport. Sinolve niya kaagad na bumibiktima sa mga OFW at mga turista. Tama ba, DG? Yun Totoo ang yan. action agad. Totoo yan. Laglag-bala na yan. Kasi na-assign ako sa aviation security. I made a report on that. Kasi alam ko kung sino yung mga sindikatong involved. It's not only the police, the airport, pati sa mga prosecutors. Nakaano yan. Yes. Sindikato. Sabi. Kawawa yung mga OFWs, mga victims na laglag bala. Dating ni PRRD, pakain ko yung bala sa inyo. Tumigil sila. So, Tatlong ang araw mga tapos. OFWs talagang masaya. Tapos pag umuwi sila, hinaharang sila ng Bureau of Customs. Sabi ni PRRD, wala nang harangin ng Bureau of Customs. Yes. Doon sa airport. Kaya pagdating mo, alis abroad, wala na yung nagbibigay pa yung mga OFWs ng dollar Para lang palusutin sila. Hahanapan sila ng kung ano-ano. Nung panahon ni PRRD, lusot-lusot. Walang problema. Kaya masayang-masaya yung mga OFWs. Kaya nakita natin na nung nag-celebrate sila ng Pasko because ramdam nila yun Worldwide. For the longest time when they were working abroad, they suffered, they were exploited by the system, the corrupt system. And when PRRD assumed, nawala lahat yun. Yeah. For the 6-year period, wala yung mga kalokohan na yun. At ang problema, DG, full restoration of total corruption, absolute abuse, and pagtalikod sa interes ng taong bayan. Ma'am Noreen, habang patapos tayo, DG, final reaction mo dito sa aspeto ng panggobyernong matino at matuwid na yun ang hinahanap ng taong bayan. Sa Malaysia, ang diesel at gasolina nasa 60 pesos to 70 pesos lang. Sa Vietnam, Mababa. sa Thailand, 70 to 80 pesos lang. Sa Indonesia, ganon din. Difference of 50 pesos per liter, DG. The only action na magawa ni Marcos, monitoring and appeal. DG, your reaction to that? Yan ang hindi maramdaman ng taong bayan na may kumakalinga at may nangangalagang gobyerno sa kanila sa panahon ng kagipitan. Final question namin yan, DG. Pasensya na kung medyo mahaba-haba yung sasagot ko yan. Kasi gusto ko lang i-illustrate. Nung panahon ni PRRD, malala nyo yung price of tubig sa Metro Manila. Yes. At gusto magtaas pa ng singil. 12 pesos and 50 centavos. Ang MWSS, di ba? Tama? Tsaka Manila Water and Maynila. Manila Water, sorry. Manila Water. Okay. Maynila. Ang gusto magtaas. Sabi ni, nagalit si PRRD. Sinarado pa yung tubig. Oo, isasarado pa There was tubig. no supply. Oo. Tama. Siya mismo, pinakailaman niya. Siya mismo nagsabi na, hindi ko alam kung sinabi niya, sampalin niya o ano, basta. Yun. Or i-take over. Pagdating ng 12 noon. Pagdating ng 12 noon, wala pang tubig. Pupunta ako dyan, sisipain ko. Kaya ganun sinabi Take niya. over niya yung company, parang ganun. That's correct. But he issued that threat because he said, you have been making so much money for the longest time. Agree. Tapos ito, bigyan niyo yung serbisyo. Diba? Nalaman pa nga niya na merong meron palang pera kasama doon sa ng pera, yung water purification and yung drainage na nililinis bago i-release sa dagat o sa ilog. Meron yan, pero walang mga wastewater treatment. Yes. Binabayaran natin yun every time we pay. Nandun yun sa bills natin. Wastewater treatment. Yet there are no wastewater treatments. Very few. So, sana punta yung pera. Also, DG, nalaman niya na
kahit yung bulaklak na pangregalo, tayo din ang nagbabayad ng That's mga itong correct. mga corporate Kaya nga accounts eh. na yan, no? Kaya nga, siya galit na galit siya. Ngayon, ito namang sa fuel, galing nga ako ng Vietnam actually. Halos hindi sila nagtaas ng ano doon, konting-konti lang if ever yung Konti. yung presyo Correct, sa sir. ibang bansa, no? Layo. Wala namang oil ang Vietnam. They Wala. don't have oil reserves. They buy all their oil requirements. Parehas tayo sa Mhm. Pilipinas. Pero kaya nilang ganun. Bakit? Bakit sa atin 2 linggo pa lang nagtaas na tayo ng gera, taas na kaagad ng 30 presyo pesos. Bakit, when DG? they were using what is in stock. They Yeah. bought it at a price which is very low. Correct. Correct. Hindi pa naman kaagad nagtaas na sa international ang market yung binibili nila just because kinulang ng supply, tataas mo. Kung kaya naisip ko nga, kaya sabi ko mahaba-haba, baka kung si PRRD ang nandito, sabihin lang ni PRRD, Sigurado. look, ang oil companies, you have been making tons of money for the longest time. In a crisis like this, isama kayo. Huwag nyo Tama. ibigay lahat ng burden sa mamayang Pilipino. I-shoulder nyo din. Mhm. You're not going to go bankrupt because you have so much money, and you're not going to lose money because you bought this gasoline for only this much price, and you're going to sell it only for this much price. Go Yes. double the price. You know, but doble na ang presyo ng ating diesel. Mhm. That's the difference between BBM and Marcos and his Claro. his concern for the ordinary people, the effect of whatever decisions they make sa national government to the ordinary people, to the poor. Kaya siya minahan ng still people around there like Eric and Lorraine and VP, Inday, Vice President. VP Inday, And DG who Monte gives Agudo. us that light at the end of the tunnel. Of Agree. course, we are in the dark tunnel right now. Yeah. We see the light, and people like you and VP Sara is providing that light. Mhm. Ay, nawala Na-mute ka, ka. DG. DG, Na-mute. na-mute ka. DG, na-mute ka. Ba't nawala? Andyan pa ba? DG, nawala ka? Hello. Yan, Yan na. okay. Bumalik ka. Go ahead. Go ahead, Yeah, DG. sorry. Go ahead. Okay na. Yes. Yan na. Yeah, ang sinasabi ko nga, we are in a dark tunnel, and people like you and Inday Sara and Eric and those Thank you, who sir. are still continuing to fight, provide that light at the end of the tunnel. And then our prayer should be that the tunnel will be shorter, Yeah. will be shortened, and we can just reach that end sooner pag ibinigay po ng Panginoon. But whatever happens, I'm still hopeful, and I'm still, because I know, as I always observe, unfortunately, ang politics sa Pilipinas, we can only inform them, tell the truth, expose the truth, and see kung paano ano ang magiging desisyon ng ating mga kababayan para Yes. sa ating kinabukasan. Tama. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay pa rin ang magpapasya, Ma'am Lorraine. Ano? At because of that, DG, kami lubusang nagpapasalamat for your time and for the knowledge that you have imparted sa talakayang ito. Ma'am Lorraine, your final message for this episode. Yeah, maraming salamat mga kababayan, and maraming salamat kay DG Monte Agudo. Kami ni Eric, malaki yung nakukuha naming credit for nangyari sa NTF-ELCAC, pero in reality si DG Monte Agudo yung Yan, yan, no? mga haligi Yung yan. salarin. CPP, yan ang demandahin ninyo, wag kami. Siya yan. Mga haligi. And I'm so grateful kasi dati kasi tingin ko doon sa Nika parang nakakatakot, gano'n na ba yung mga yan. Pero kakaiba siyang DJ Nika, katulad ni PRRD na kakaibang president kasi binuksan niya yung Nika sa Pilipino.
Yung Tama. yung Nika noon parang ordinary Filipinos pumapasok diyan, no? Mga Mhm. rebelde, mga Yeah. indigenous peoples, no? Correct. And it's really been such an honor working with you, DJ, and such a joy. No, Yeah. ang alam kasi ng mga tao araw-araw kausap ko ito si Eric noon. Kausap ko din ito Mhm. si DJ ni Nika parate. Tama. So, Team yeah. tayo, team. Team kami ni Team. ganyan. So maraming salamat DG. Tuloy lang I used to think, no, I used to think that my journey with PRRD would end June 30, 2022. Now I realize we just barely started, and our journey towards nationhood continues still with him as our leader. Because the irony to all of this is that even though he's in prison, all alone, old, he's aging, he's not in the best health, he is the most powerful political figure and moral figure in the country. Yeah. And like the three of us here, we love him so much, and we will follow him to the ends of the earth because he is worthy. Hindi Yes. kami bobo. Hindi kami bobo, may utak kami. So he is so worthy of it, and of our trust, and our partnering with him, no, and our loyalty as well, no. I would do it a million times over for PRRD. It Tama has tayo been dyan. such an honor. Really, I love that man so much. So, maraming salamat mga kaibigan sa suporta ninyong lahat sa kay PRRD, sa Vice President at sa ating bansa. So, thank you. Magkaisa tayo. Thank you so much, Ma'am Lorraine and DG Alex Paul Monteagudo, sir. Yan po yung mga brand of the Duterte leadership, ang kalidad ng pamumuno. Narinig at nakita niyo po kung paano mag-deliver ng kanyang talakayan at pananaw ang isang Director General ng NICA, pinakamataas na posisyon sa intelligence ng gobyerno sa panahon ni Pangulong Duterte. Yan po mga pinili ni Pangulong Dami Duterte. kaming adventures niyan, di ba, Eric? With Well DJ deserved. Daming adventures niyan. Yes, yan. At Sige. baka nagtatanong kayo, si DG Alex Monteagudo po ang hindi natakot sa pag-confront ng red tagging. Dahil walang red tagging. Siya ang gumawa ng Ayan. counter na tinatawag na truth tagging. Yun ang At saka- kanyang at saka ginawa. siya din yung Eric, siya din yung kung bakit siya din yung nakaisip na punta tayong Europe. Yun, At at US. i-confront natin, ibuko natin ang CPP, NPA, NDF sa mga Correct. international Sa US. organizations na Sa US. niloko nila. Grabe. At as a result Yung mga, of that, ano, ma'am, no? makat yung financing nila. Paine. At saka Yeah. yung truth caravan kasama Yeah. ang mga indigenous people. Yeah. Si DJ Alex po ay hindi natakot kasama si PRRD na harapin, take the bull by the horn at Yeah. talagang ilantad sa mamamayan ang CPP, NPA, NDF at hindi na mababawi yon. Kaya kami nagpapasalamat sa kanya na kasama natin siya. Mababawi yun. Hindi na mababawi yung siya, wala nakagawa na director ng NICA nun. At nangyari yon dahil ang boss ni DJ Alex at namin ay isang Rodrigo Duterte.